Pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Hello po, good morning, Kongs. My first question po yung para po kay Congressman Garin, Dr. Garin. Nung Monday po, nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day, yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no, I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie, especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis, let us avoid personal attacks, let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon
and having saliva are symptoms of lying. In the video kasi it mentioned a former DOE official, DOE undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una 'no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh, hindi naman din po gano'n kadali. Siyempre lahat naman po kami tao rin at, nandodo'n din yung stress, nandodo'n din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yun po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po akong magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po. Sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun. Magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo. Siyempre, nandoon din yung tension, nandoon din yung stress. Hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko. Just to, dugtungan ko lang ng konti, no, very quickly. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Sa pagkakaalam ko, hindi. Any follow-up question? Any other Tama question? po, siguro kaya nakuryente kasi nga nanggaling sa ahensya ng kuryente. Last question po. Last 2020 may isa pong guro na inaresto nung panahon ng PRRD dahil po nag-post siya sa Twitter na magbabayad siya ng 50 million kung sino man po ang makapapatay kay former President Duterte. Pwede po ba nating masabi na isa itong patunay na dapat si Vice President Sara Duterte ay managot dahil mismong si Bongbong Marcos, President Marcos, yung binantaan niya? Thank you po. Well, kagaya po ng binanggit ko kanina, ang ating pong presidente ay head of the state. So anything na threat po o pagbabanta sa ating presidente, it concerns national security. Dahil pagbabanta po sa presidente ay pagbabanta po sa ating bansa. All right. Thank you. Now we hear from Bernard Taguig. Doon sa mga pinag-uusapan mga kongs na naging ano ba, yung mga Duterte ba naging bad influence sa mga Pilipino dahil doon sa kanilang ina-act, parang nakukuha na ng mga Pilipino, nagiging marahas na rin sila? Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal yung character assassination, yung fake news, and at the same time, yung pagbabanta. And when this happens, nagkakaroon kasi ng kultura na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama. And kaya nga dito sa diskusyon ng impeachment trial, ipinapakita na ang pagbabanta ay mali. Lalo't lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, or kung sino bang opisyal. Ibalik natin. Kung titingnan natin yung nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Napatunayang hindi AI, napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once,
more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga opisyal ng ating bansa. Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng pagpapatay. Kaya ibalik natin. Siguro sa pananaw ng iba, normal ito. Pero hindi eh. And no justification. Ang iba sabi, freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi eh. Ginalit nyo eh. Naku, nakakatakot yun. Kasi kapag official ka, tapos galitin ka, papatay ka kaagad ng tao, that is something that we should not. That is something that we should refute, not only in the impeachment court, but even among the younger generation. Ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kaagad, patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard. And andun na nga yung mga pangyayari. No? We can, parang ano yan eh, a repeated lie sometimes becomes a fact. And in this case, yung pag-uugali na pinagtatawanan mo yung pagmumura, yung pag-uugali na parang normal lang na pagbantaan mo ang buhay ng iba, yung pag-uugali na normal lang ang pumatay, kagaya ng mga nangyari nung extrajudicial killings, yung pagpaparatang. Kung maalala nyo sa Cebu, namatay na nga, I just forgot the name of the victim, she may live in Bis. I think si Buyan, the lady Christine, itong namatay na nga, pagod na pagod yung boyfriend, tapos nagsalita lang ang Pangulo na ikulong yan, makasalanan yan, kinulong kaagad yung bata. Without even listening to his side. Hindi naman pala siya. But that ruined his career. Kaya nga, nung sinabing, eto, maraming namatay. Dahil nakakamatay ang isang bakuna. Naniwala lahat. Ayan, dumami tuloy yung outbreaks, epidemics. Again, tanggalin natin sa kultura ang pagsisinungaling, ang pagbabanta, at dapat yung mga asal na masama ay ipakita nating masama at huwag tularan ng ating kabataan. Kung Terry and kung Joel. Alam po ninyo, hindi po yan ang kultura ng tunay na Pilipino. Dahil ang Pilipino po, hindi po tinuro ng ating mga magulang na tayo ay maging bastos, na tayo ay magbanta, na tayo ay magmura. Ang tinuturo sa atin, ang kulturang Pilipino, ang Pilipino ay magalang, masipag, at sumusunod sa batas. Nawala na yan? Nagmula nung nakaraang administrasyon? Well, kayo po nagsabi niyan. Anyway, kung Terry, may isa pa nga akong question. Kung Joel pala. Yung fireworks nyo, it's about the incident dito sa house nung nagpasya kayo na ilipat si Zulaika Lopez from here to yung buong kwento na yon makukuha na, malalaman na ng tao kung anong reason bakit kayo nagpasya na ilipat sa correctional. Siguro antayin na lang po natin yung pagpepresenta ng susunod na testigo ng prosecution. But just the same, hindi po porke nilipat from one detention to another detention ang isang na-contempt. Hindi po yan ibig sabihin, ito ay lisensya na para pagbantaan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang issue po dito ay yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Hindi po din dito issue kung meron na po bang natukoy kung sino ang assassin. Ang issue po dito ay yung binitawang salita ng pangalawang Pangulo na pagbabanta sa ating Pangulo na head of the state. Pero ano ba talaga reason? Bakit kayo biglang nagpasya na from here ililipat sa correctional? Siguro antayin na lang po natin pagdating po ng committee hearing ay ng impeachment trial. Yung picture makikita na namin.
Okay, thank you. We will cross the bridge when it comes. Okay ka na, Bernard? Thank you, Your Honors. All right, sustained. Any other questions you might want to ask? Baka may ibang matters you want to raise? Last na lang. Pwede, last na lang muna. Eden, bigyan muna Ah. natin si Bernard. May pahabol daw. Yung mga sinasabi ni Duterte na magtrabaho na kayo, may tingin niyo may naambag ba siya sa gobyerno? Kasi parang ang kapal na mukha. Parang opinion ko lang yun. Parang yung isang tao na nagsasabi na magtrabaho na kayo pero hindi ka naman nagtatrabaho, di ba? May naambag na ba siya sa government para makapagsalita siya ng ganon? Yan siguro yan ang magandang tingnan ng taong bayan. No? Pero ang importante, ang Kongreso ay nagtatrabaho, kaya nga hindi maganda na ginagawa ng pekeng balita, pekeng impormasyon, memes, yung mga kongresista, lalong-lalo ng ating mga prosecutors, na wala namang ibang hangarin, kundi ang magtrabaho at gawin yung mandato namin sang-ayon sa konstitusyon. It is not a sin to work, but it's a mortal sin not to deliver for your people who gave you the voice and the power to be in such a public position. All right, it's your turn, Eden. Despite po yung pagtatrabaho ng ating Pangulo at pagtugon sa iba't ibang mga issue, ay nakakuha pa rin po siya ng negative 27 na trust ratings sa isang survey. Ano po yung reaction natin dito at sa tingin ninyo ano yung posibleng factor despite po yung publicus? Yeah. Unang-una kasi, kanya-kanyang labas yan ng survey results. Pero ang pinakaunang tanong doon is, sino ba ang survey at sino nagpa-survey at ano bang katanungan doon? So this can never be a measure of the success or the dedication that the President of the Republic of the Philippines has been doing. Mahirap kasing bigyan ng credit kapag hindi mo nakita yung buong katotohanan at hindi mo alam kung ano ba yung, kung sino, ano yung katanungan, at kung meron bang ibang interest. Especially at this point of time, na yung constitutional mandate na ginagampanan ng Senado ay tila binabasbasan ng iba na political daw. So marami yung mga ibabato. No? Many stones will be thrown at the President, at the Senate, in Congress, kasi ganun talaga yun eh. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga, at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Because crab mentality is a trait of a few na hindi natin dapat tularan. All right, any other questions? Now, kung wala ng questions, maybe we could hear the parting words from our distinguished guests to conclude our briefing today. So unang-una, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. So ano lang, pumutok yung Mount Canlaon sa mga kababayan natin na nasa Negros at Iloilo, dapat mag-mask talaga, no? Kasi minsan hindi mo nakikita yung mga partikulo na yon, pero hindi siya dapat pumasok sa baga ng isang tao. Nalalaganap na rin yung mga ulan, dapat ang leptospirosis ay katakutan pa rin. So we should remind everybody not to wade in flooded waters. At ang isa lang na pinagpapasalamatan ko na napakabilis ng tugon ng DSWD at ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga problemang nangyayari sa amin sa probinsya. Kalimitan, kaming mga taga-probinsya, may mga problema na hindi nararamdaman ng mga nasa Manila. Pero yung ibang problema naman ng nasa Metro Manila ay hindi naman ramdam ng ibang nasa probinsya, kagaya sa amin. Yung malunggay, libre lang yan. Yung kangkong, hindi mo rin yan binabayaran. Tsaka pag medyo gutom ka, maraming piyesta. No? Napakadalang nung congestion. Iba naman ang problema sa Metro Manila at sa Luzon. Pero ang ikinalulungkot ko lang, nung nakaraang mga araw, isang magaling na abogado na nagkataon ay probinsyano in the person of Attorney Ligutan ay ginagawan-gawan ng mga kwento. Hindi yan Bisaya, hindi yan Cebuano, wari-wara yan. I can relate.
I was born a Bisaya. I was born in Baybay, Leyte sa isang district hospital, katabi ng bayan kung saan pinanganak din si Pangulong Rodrigo, former President Duterte. I grew up Waray-Waray because I studied there and that is where my lola is. I married an Ilonggo and then ngayon ako'y nasa Manila. Attorney Ligutan might have been born a Waray but grew up a Cebuano. But, bakit tayo napupunta sa ganun? Does that make you less of a Filipino? Bakit natin paghati-hatian ng Pilipinas? Waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga Mindanao ka man, Kapampangan ka man, Ilocano ka man, lahat tayo'y Pilipino. Why are we bringing that discourse to another perspective? Bakit natin nililihis at dinudungisan yung isang abogadong proud na probinsyano, pero ngayon makikita mo ang galing at siya ay inspirasyon ng ibang mga taga-probinsya na gusto rin maging abogado. So sa atin lang mga ibang kababayan, pwede po ba kaming humiling? Again, let us stop fake news. Let us stop character assassination. Dapat natutuwa tayo kung merong mga taong naging magaling sa kanilang propesyon, probinsyano man o city boy man. Huwag nating paghati-hatiin ang Pilipinas. And when we talk about accountability, it is not divisive. Ayan ay pananagutan. Iba yan. So waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga saang lupalop ka man ng Pilipinas, Pilipino tayong lahat. At dapat nagkakaisa tayo, basta dapat lang sa tama at hindi sa masama. Maraming salamat. So yung panghuli na lang, edi magkita-kita ho tayo next week sa Lunes dahil magtutuloy po yung pong paglilitis ng atin pong pangalang Pangulo. Isasalang po yung pong mga naitakda na mga testigo ng prosecution. So yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.